Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal naming kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado sa loob ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Palapit na tayo ng palapit sa huling linggo sa kasalukuyang pangliturihang kalendaryo ng simbahan sapagkat sa ika-34 na linggo, pagdiriwang ang huling linggo sa kasalukuyang liturgical calendar in the Church. At yun po ang kapistahan ng Kristong Hari. At bukas po, ika-33 linggo sa karaniwang panahon. The last Sunday before the Solemnity of Christ the King. At dahil ngayon po ay November 18, pinagdiriwang po ng simbahan ang pagunita sa araw ng pagtatalaga sa dalawang major basilicas in Rome, namely the Basilica of St. Peter at ang pangalawa po ay ang Basilica ni St. Paul the Apostle. At ako po ay mapalad na makarating sa mga basilikang ito, two among the four major basilicas in Rome. Kaya ngayon po ay pinagdiriwang ang araw ng pagtatalaga sa dalawang malapalasyong simbahang ito. The major basilicas of St. Peter and St. Paul. Sila po ay mga apostol. Mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Binabati ko rin po ang mga devoto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapaganda ng simbahan at mga programang may kinalaman sa pagtulong sa mga nangangailangan, mga kapatid nating mahihirap. Mga members sa 1,000 Club St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio at sa lahat po ng tumutulong, pinapaabot po namin ang taus-pusong pasasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipagdasal ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon pa rin po kay San Lucas. Ito naman po ay mula sa ika-18 kabanata, mga talata 1 hanggang 8. Ang title po na ibinigay ko sa reflection na ibabahagi ngayon ay nagsasabing Persistent, Persevering, and Consistent Prayer. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, gumamit ang Panginoon ng talinghaga tungkol sa isang babaeng balo na paulit-ulit at nagpapabalik-balik sa isang masamang hukom at humihingi ng katarungan. Pero siya po ay kinakitaan ng pagiging matyaga. Siya po ay hindi nanghina, hindi nanlamig. Siya po ay persistent, persevering, at consistent sa kanyang paglapit upang makamit ang katarungang hinihingi. Mga kapatid, tingnan natin ano ba ang kalagayan ng babaeng balong ito ayon sa inilalarawan sa Ebanghelyo. Una, andun po yung kanyang masidhing hangarin na makamit ang katarungan, the desire for justice. Ang pangalawa po ay yung mga disadvantages na meron siya. Bakit? Sapagat siya po ay isang babae. Humihingi siya ng katarungan, wala naman siyang karapatang magsalita sa tinatawag na court of law sa kultura ng mga Hudyo. Pangalawang disadvantage, siya po ay isang balo. Wala po siyang asawa para magtanggol at magsalita para sa kanya. She was a woman and women were not allowed to speak in court. She was a widow and therefore she had no husband to speak for her. At ang mga balo po, noong mga panahong iyon, ay tinuturing na
kabilang sa mga second-class citizens. Ang pagiging widow ay halos kapareho ng pagiging mahirap. Kaya malimit po, sila ay binabaliwala. Napagsasamantalahan, walang influence, walang kapangyarihan. She had no money with which to grease the wheels of justice. Kailangan kasi may pera para umusad ang proseso ayon sa hinihingi niyang katarungan. Ang pangatlo, determination. Yun, kahit na maraming disadvantages, kahit siya ay binabaliwala, hindi pinapansin, hindi po siya tumigil. At dito niya ipinakita yung kanyang lakas. Kahit siyang pumunta, itong masamang hukom, siya ay sumusunod. Siya ay stalker. At dito lumabas ang kahinaan ng masamang hukom sapagkat siya ay nainis. Tinalo po siya ng lakas kapangyarihan ng pagiging matyaga at makulit ng babaeng balo na saan man siya pumunta ay sumusunod ng sumusunod sa kanya. Sabi nga, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya sa huli, nagwagi po ang babaeng balo sapagkat hindi siya umayaw. Patuloy siyang lumaban hanggang sa makamit niya ang inaasam na katarungan. Determination. Kaya sana po may ganyan din tayong klase ng attitude. At ang pang-apat po, desperation. Literally, she was in a desperate position and she had no other hope but to get help from this judge. Kaya gagawin ang lahat. Kahit siya'y sabihan ng makulit, kahit siya'y mapahiya, gagawin ang lahat para sa inaasam na katarungan. And we can learn from that. In desperate moment, persistence in prayer really pays off. Ano ba ang aral na dinadala sa atin ng mabuting balita? Una, be persistent in prayer. Huwag manghihinawa, tuloy lang ang laban. Kapag may tiyaga, sigurado may nilaga. Kaya ano po ang sabi sa Ebanghelyo? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungang hinihingi ng kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw man o gabi. Bagamat kung minsan, tila natatagalan. Kaya waiting is not wasting of time. A lot of good things can happen along the way when we are waiting. Sapagkat ang paghihintay ay tanda ng ating pagiging mapagtiwala. Ito ay tanda din ng ating pananampalataya. Sapagkat ang taong may tunay na pananampalataya, handang maghintay. Bagamat kung minsan ay tila talaga namang nagtatagal. So be persistent. Ang pangalawa po, be persevering. Sabi po ni George Mueller, the great fault of the children of God is that they do not continue in prayer. They do not go on praying. They do not persevere. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagpapatuloy-tuloy. Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, be joyful in hope, be patient in affliction, and be faithful in prayer. O yan. Kailangan natin maging faithful sa ating buhay panalangin. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Sabi din po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. At ang pangatlo, maging consistent po tayo. Hindi ningas kugon. Tuloy-tuloy, ipakita ang pagiging maalam sa ating buhay panalangin. Hindi nalalamig, hindi nangihinawa, sa halip ay nagpapatuloy-tuloy. Then you shall call on me, you shall go and pray to me, and I will listen to you. Yan ang pangako ng Diyos sa aklat ni Propeta Jeremias. He will regard the prayer of the destitute and not despise their prayer. Mula sa aklat ng mga salmo. Naalala ko po ang kwentong misang na ibahagi ko na tungkol sa isang pari on board on an ocean liner while crossing the Pacific Ocean. Habang siya ay nasa barko, siya po ay pinakausapan na magbigay ng isang panayam sa mga pasahero sa barko sa isang pagtitipon. At ang topic po ay tungkol sa pagdarasal. Na lahat daw ng dasal natin sa pagiging matyaga ay dinidinig ng Diyos. At sa bagong iyon, ay meron pong isang agnostic. At ang sabi niya sa sarili niya, hindi ako naniniwala. Not even a single word
that this priest uttered, wala akong pinapaniwalaan. Hindi totoo na dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ng mga tumatawag sa Kanya. At isang hapon, ito pong agnostic na ito ay naglalakad sa palibot ng barko at siya po ay kumuha ng 2 oranges at iniligay po niya sa kanyang bulsa. At sa kanyang paglalakad, nakakita po siya ng isang matanda na nakaupo at nakalahad ang 2 kamay. Parang ganito po, no? At mukhang nananalangin. At habang nananalangin, mukhang ang matanda po ay nakatulog. At tininang mabuti na agnostic ang matandang ito. At sa kalikutan ng kanyang pag-iisip, ang ginawa niya, kinuha niya yung 2 oranges sa kanyang bulsa at inilagay po doon sa 2 kamay ng matanda na mukhang nakatulog na habang nagdadasal. At umalis na po itong agnostic na ito. At maya-maya lang ng konti, muling naglakad po ang agnostic na ito at nakita niya po yung matanda na nilagyan niya ng 2 oranges sa 2 kamay na enjoy sa pagkain ng orange. Kaya sabi po ng agnostic, "Ma'am, mukhang sarap na sarap kayo sa kinakain yung oranges, ha?" "Oo nga, anak. Alam mo ba, napakabuti ng Diyos." O bakit nyo naman po nasabing napakabuti ng Diyos? Kasi kanina, habang ako ay nagdadasal at mukhang ako ay nakatulog, humihiling ako ng orange. Kasi ilang araw nang masama aking pakiramdam and I was praying na sana magkaroon ako ng orange upang gumaling ako sa aking sakit. Ganun po ba? Paano nyo naman po nasabi na yan ay galing sa Diyos? Kasi nga, nagdadasal ako tumihingi. Nung ako ay magising mula sa aking pagdadasal, dahil ako'y nakatulog, nagulat na lang ako na merong 2 oranges sa aking 2 kamay. At alam ko, ito ay galing sa Diyos. Dininig ng Diyos ang aking dasal. At pagmula po noon, napag-isip-isip po ng agnostic na ito, na totoo ang sinasabi ng matanda na ang Diyos ay dumidinig at tumutugon sa panalangin ng mga tumatawag sa Kanya. At siya pa nga ay ginamit na instrumento upang madinig ng Diyos ang panalangin ng matandang humihingi ng orange. Kaya mga kapatid, huwag tayong maghinawa. Magpatuloy tayo at maging matyaga. Sapagkat ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay ang hindi umaayaw at nagpapatuloy-tuloy sa buhay panalangin. Be persistent, be persevering, and be consistent in our prayer life. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat kailanman hindi mo kami binigo sa aming paglapit sa iyo. Palagi kang may tugon sa aming mga kahilingan. Kung di man kami tumanggap ayon sa aming hinihiling, patid namin na ang biyayang dumating sa amin ay alam mong tunay na makabubuti at kinakailangan namin. Because we know that your plans are always the best plans. And you answer our prayers according to what we truly need. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Let us remember that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan. Sa pangalan po ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua, ako po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tulong para po sa aming proyekto sa darating na Kapaskuhan, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Kami po ay magbibigay ng 1,000 bags of grocery items. These are medianoche packages to 1,000 poor families. Hindi man po ito solusyon sa kahirapan. Ito po ay makapagbibigay ng saya at ngiti sa mga taong naghahanap ng liwanag at pag-asa. Kahit man lang sa pagsalubong nila sa pagdating ng bagong taon, ay meron silang kasaluhan sa pagkainan. Ano man pong halaga na inyong may bibigay, lubos po kami magpapasalamat. Sa ngayon po, meron pong mahigit na 200,000 piso
ang naipagkaloob ng iba't ibang mga donors. Hindi ko na po kayo babanggitin sa inyong mga pangalan. At kulang pa po sapagkat ang kailangan po namin ay 1 milyong piso para sa proyektong ito. Kaya ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.